Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. 14 ka mga LGU sa Mindanao nga apektado sa linog, gipaubos sa state of calamity. Fuel subsidy alang sa mga public transport drivers sa rehiyon magpadayo. Kapin usa ka semana nga klase sa mga publikong tungaan sa dakbayan, hapsay ug malinaw. Kapin usa ka toneladang frozen meat products nga way igong dokumento nasakmi. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, 14 ka mga LGU sa Mindanao nga apektado sa magnitude nga 7.8 nga linog gipailawom sa state of calamity. Samtang gihatag sa Office of the President ang 278 million pesos nga hinabang ngadto sa mga LGUs nga dunay natala nga mga pagkaguba. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot sa 14 ka mga LGUs sa Mindanao ang gipaubos na sa state of calamity human sa magnitude 7.8 nga linog. Usa ka semana kapina ang nakalabay matud sa Office of Civil Defense nga nagagikan ang mga apektadong probinsya sa Davao Occidental, Sarangani ug South Cotabato. Gipasabot ni OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV nga pinaagi niini mas mapadali na ang procurement process aron makapalit ang gobyerno og relief goods ingon man sa nagpadayong recovery operations. Tungod sa state of calamity, ipatuman usab sa Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga nag-unang palaliton sa ilang dapit. Gibanabana usab sa OCD nga niabot og 1.1 billion pesos ang gibiling danyos gumikan sa kahalapad sa nahimong pagguba gikan sa mga infrastruktura hangtod na sa nagkalain-laing mga establishmento. Samtang gipagawas na sa Office of the President ang muabot sa 278 million pesos gatabang ubos sa Socio-Civic Project Fund aron mapunduhan ang mga apektadong LGUs sa linog. Mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nitunol sa mong tabang human nga nakigsabot sa mga lokal nga opisyal human sa gipaygayong inspeksyon sa mga apektadong dapit sa Mindanao. Nakakuha og dakong bahin sa inabang ang Sarangani ug Llanos Santos City nga dunay tag 50 milyones pesos gikan sa buhatan sa presidente. Matod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magamit ang pundo sa napadayong relief operations ingon man pagpabalik sa mga batakang serbisyo sa mga apektadong dapit. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu muhatag og pinansyal nga tabang sa napektuhan sa linog sa Southern Mindanao. Samtang provincial capital muhatag usab og 35 million pesos nga nakadaiya gikan sa nakadaiyang lokalidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quinchana nga makigalayon siya sa sangguniang panlungsod alang sa giplanong donasyon nga moabot sa 3 milyones pesos para sa mga lokalidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Matud ni Chan nga ang tabang ihatag sa mga apektadong lugar lakip ang Sarangani, General Santos City ug bahin sa Davao Region.
So maybe between 3 to 5 M ako i-request sa SP. Niambit usab si Chan og 50 mil pesos pinaagi sa Congressional Spouses Foundation. Matud ni Chan nga padayong naka-standby ang 5 ka team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sukad human sa linog ni adtong Hunyo 8 ug andam nga ipadakong magkinahanglan og tabang. Ang team kompleto sa kagamitan sa first aid kits, megaphone, portable power station, mga tent, sleeping bags, foldable beds, canopy ug uban pa. Matud sa mayor nga ang mga responder sa syudad magpabilin nga naka-standby o gideploy lang kung adunay direktiba sa Office of Civil Defense. Samtang giaprobahan usab sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang moabot sa 35 milyones pesos nga pinansyal nga tabang alang sa naapektaran nga lokalidad. Mato ni Dennis Francis Pastor, pangu sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga giaprobahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang ayuda human makadawat og report sa kahimtang sa mga apektadong lugar. Ang tabang ipanghatag sa South Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani Province ug General Santos City. Legal, and then she wants it to personally hand it over. So, okay, this is a act of reciprocity. Kung naigot ang bagyo o earthquake, kaning mga probinsya, kaning Jensan, itabang din natin. Kaning si Governor Roel Pacquiao o si Mayor, dito, Mayor sa Jensan, itabang din nila sa nakarin nila. So, this is an act of reciprocity. Give back. Sa 35 milyones pesos, 10 milyones ni ini ang itagana alang sa General Santos City, samtang ang nahabiling 25 milyones ang ipangbahin sa upat ka mga probinsya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mas gipangandaman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang linog gikan sa eskwelahan hangtod na sa mga barangay. Gipailawom sa earthquake drill ang 30 ka mga tunghaan sa dakbayan sa dakbayan miaging semana aron mabansay ang mga tinun-an. Gipahinumduman sa CDRRMO ang mga tinun-an ug mga magtutudlo ang kamahinungdanon sa the cover and hold kung mutayog man ang linog. Samtang bansayon usab sa CDRRMO ang mga barangay officials karong June 28 hangtod sa Pizza 29 sa usa ka earthquake preparedness and refresher course. Fuel subsidy gikan sa LTFRB7 gipanghatag na sa 80% sa mga public transport drivers dinhi sa rehiyon. Magpadayon kini hangtod nga naapay wa pa makadawat. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpadayon ang fuel subsidy program gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ngadto sa mga public transportation drivers. Hangtod karon apektado sa nagkamahal nga presyo sa produktong petrolyo nga pinasigat sa global fuel crisis. Sumapa ni LTFRB7 Director Abusamin Matuwan nga gikan sa kapin 23,000 ka mga target beneficiaries lukop Central Visayas, ana pa sa 80% ang nakadawat sa maong tabang. Batch by batch nga mga tseke ang giandam gikan sa ulohang buhatan sa LTFRB kay hatag ngadto sa mga operators nga makadawat nini ug hayan iapod ngadto sa ilang mga sakop. Ilabi na nga adunay mga transport groups ang nakaschedule nga modawat sa mong hinabang sulod mismo sa buhatan. Our target, if you are referring to specific date, hindi pa tayo pwedeng magbigay niyan. But the safest answer I could give is until meron pang hindi pa nakaka-receive, we will continue. Mipasalig si Matuwan nga padayon gyapon ang paggapod sa fuel subsidy hangtod nga naay uban pang driver nga wala pa makadawat. Sumapa niya nga adunay delay sa pagproseso sa mong hinabang ilabi na nga giklaro sa Central Office ang detalye sa mga beneficiaries nini una ibutang sa ilang mga vouchers o sa ilang mga tseke. Subay kini sa mga reklamong nadawat sa buhatan diin adunay mga PUV drivers ang hangtod karon nagpaabot pa sa tabang gikan sa gobyerno aron patubilan ang ilang mga sakyanan. Bali, about 900 of it, kailangan natin ayusin with the Central Office kasi may mga nagkamali ito minsan sa pagka-fill sa ating mga check. Gawas sa tseke o cash, giapod usab among tabang gikan sa LTFRB7 pinaagi sa valid fuel subsidy cards ingon man sa mga mobile wallet platforms. Gian Navarro, CCTN News.
Pagbaton og mas hapsay nga pansayan alang sa mga turista sa Sugbo, giduso sa publiko o pribadong sektor. Kini aron magpabilin nga madadihon sa mga lokal ug langyaw nga mga bisita dinhi sa lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magtinabangay ang publiko ug pribadong sektor sa lalawigan sa Sugbo aron makabaton og hinlo ug mas hapsay nga pansayan ngadto sa tanang mga turista. Kini human nagpinirmahay ang Cebu Provincial Government, mga lokal nga kagamhanan ug partner establishments alang sa Clean Toilet Stop Partnership Program. Ubos sa maong kasabutan, himuong accredited nga toilet stops ang mga publiko ug pribadong establishmento, ilabi na sa mga kalungsuran nga sagad bisitaon o agian sa mga lokal ug langyaw nga bisita. Laumang makagamit ang mga bisita og hinlo nga pansayan sa mga gasolinahan, bus terminals, boardwalks, merkado publiko ug uban pa. Moabot sa 16 ka mga LGUs ang nakighiusa sa pagbaton og toilet stops, apil na ang Tri-City sa Sugbo. Mato ni Governor Pamela Baricuatro nga ang pagbaton og mas hinlo nga pansayan may usa sa mga maayong basihan sa pagpalambo sa turismo sa usa ka dapit og dili ra kutob sa gidaghanon sa mga bisitang nanglaag sa nagkalain-laing tourist destination sa lalawigan. This partnership exemplifies that we can achieve when the government and the private sector works hand in hand. As governor, I believe that tourism is not measured only by the number of visitors we receive, it is measured by the quality of experiences we provide. Matud usab ni Provincial Tourism Officer Rowena Montisilio nga susihon sa ilang mga kaubanan ang kahimtang sa mga pansayan kung nasunod ba o sakto nga standard sa iyang kahinlo. Only establishments that successfully met the program standards were endorsed and recommended for inclusion as official Clean Toilet Stops partners. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipakita sa Lapu-Lapu City Tourism Office ang mga ikadalit sa syudad pinagi sa ilang Tourism Expo sa usa ka mall sa Barangay Ibo. Gikan sa Enero 15 hangtod sa Enero 19, gipromote sa syudad ang ilang mga tourism products, services ug uban pa. Subay kini sa tinguha sa dakbayan nga mas mapakusgan pa ang lokal nila nga ekonomiya pinagi sa turismo diin makabaton kini o gadugang kahigayunan sa pagpanabaho. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga usa ang turismo sa mga nagpalig-on pa sa ekonomiya o pagpalambo sa ilang nga dapit. Usa ang Lapu-Lapu City Tourism Expo sa mga kalihukan alang sa ika-65 nga charter anniversary sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Important ni kay kanang pareha sa katong pag-COVID na down kay atong tourism, so nagbalik turismo taadto, no? So we requested atong mga stakeholders na ipaubos ang rate, ma-afford sa atong local tourists, ana. So napangay lang gyud. Mosunod, kapin usa ka semana nga klase sa mga publikong tungaan sa dakbayan, hapsay ug malinaw. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So, pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So, there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy padayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ug malinawon ang kapin usa ka semana nga klase sa mga pampublikong tunghaan dinhi sa siyudad. Kini sukad nga gibuksan ni adtong miaging Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa kapin usa ka semana nga pagsugod na pagbukas sa klase sa publikong tunghaan sa siyudad sa Sugbo, ang Cebu City Police Office wala makadabatog report nga dunay mga tinun-an nga nabiktima sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa kapulisan sa Dakay sa Sugbo, nga hapsay malinawon pa ang 57 ka mga dagko gagmay nga mga eskwelahan. Nagpabilin pa ang mga Police Assistance Desk nga gibutang sa sulod og gawa sa tunghaan nga dunay mga police personnel nga gitahasan nga mobantay aron mao imo atubang sa mga tinun-an, gidikanan o
diha magtutudlo nga makasugat og problema. So far sa to ang gikan sa pag-abli sa balik eskwela sa mga pampubliko o karon sa private na mga eskwelahan na to, no? So far wala tayong nadawat na mga major na mga incidents or mga complaints regarding sa safety sa mga bata, sa ingon man sa mga tao sa palibot sa eskwelahan. Usa silang gipatutukan ang paggiya sa mga tinunan nga makalabang sa karsada aron nga dili mabiktima sa vehicular accident uban sa abag sa mga traffic personnel sa Cebu City Transportation Office. Gipanantawan nga kung nga mubukas na usab ang klase sa pribadong tunghaan ug sa kolehiyo, makamugna gikinig kahuot sa dagan sa trapiko. Tungod ni matod ni Oriol nga dili pa mahimong biyaan sa mga pulis ang gawas sa mga eskwelahan. Gawas sa maong mga pulis nga gipakatap duna sab sila'y mga sakop sa mobile patrol unit ug tactical motorcycle riding unit nga magrubing sa kadalanan aron mao responde kung dunay krimen nga mahitabo. Pagkakaroon sir, padayon pa nga to ang gideploy na mga pads na mga police personnel sa nagkalain-lain na mga eskwelahan ni atong syudad. Tanan ng mga eskwelahan, ilabi na kato mga dagko ng mga eskwelahan, mga pribado man o mga publikong nga mga eskwelahan na atay gipakatap o gideploy na atong police aside from the usual na to ng mga deployment sa mobile patrol, sa beat patrol, sa SWAT na to o mga team Marios na anaagod kanunay sa to ang kadalanan 20%. Dugang ni Oriol nga magpabilin paghihapon ang mga elevated police outpost nga gipamutang sa nagunang nga kadalanan sa siyudad sa Sugbo, lakip na sa gawa sa tunghaan. Makatamang usab sila sa pagbantay aron malikay sa krimen. Ang mga bata og gipasabot ni Oriol kasi nagitahasan nga murubing sulod sa 100-meter radius. Lakip sa tan-awon karon sa kapulisan ang posibleng paggara sa gang sa sulod sa tunghaan nga mao'y nahimong hisgutanan atol sa uplan pakigsandurot sa CCPO sa matag barangay. Nagig-dialogue sila karon sa mga nakanalain ng mga fraternities sa eskwelahan. Kay kanang mga fraternities na may mga responsable na mga leaders na moy atong gikaistorya, atong gihangyo nga dili lang unta apilo ng mga estudyante. Dili man na po magtapok-tapok o tudloan nila sa kanalaing bisyo. Ilabi na sa duol sa eskwelahan. Gikatakdang mo bisita ang CCPO sa mga nagunang tunghaan sa syudad aron makigpulong sa mga tinunan o sa mga magtutudlo aron tudluan kung unsaon paglikay sa krimen ug unsay sangputanan kung ang usa ka tawo mogamit sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Nagkadayang tunghaan sa Mandawi mihangyo og pundo sa pagpayo sa pagdaginot sa ilang eskwelahan, kung pagpanindot sa ilang eskwelahan. Syudad unahon ang mga proyekto alang sa kaluwasan sa mga tinunan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang regular meeting sa Mandawi Local School Board. Lakip sa gihisgutan ang mga hangyo sa nagkadayang tunghaan sama sa pag-ayo sa mga classroom ug school building, pagtrabaho sa drainage, pagbutang og perimeter fence, pag-ayo sa emergency exit ug uban pa. Ang ubang hangyo gikan pa tuig 2023 hangtod tuig 2025 nga nagkantidad og milyones pesos. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uano nga iprioridad ang mga proyekto sa eskwelahan nga adunay kalabutan sa kaluwasan sa mga estudyante. Okay, mga dapat nato i-priority man gyud nato mga gasuhan tanan. Some of them 2023 pa, 2024 pa. Pero again, as I concur with Attorney Joel's suggestion na unahon tong mga projects na kanang safety hazard gani sa atong mga students niya. Secondary na lang itong mga repainting, mga superficial. Gipasabot ni Uano nga limitado lang ang pondo sa Special Education Fund hilabi na karong tuiga tungod aduna pay deficit o kuwang miaging tuig. Ang projected nga pondo karong tuiga moabot sa 252 milyones pesos, diin sa kasamtangan ang nakolekta moabot pa sa 221 milyones pesos. Pero this year we're trying to budget kung sagi actual lang yun na madawat na to basing sa atong percentage ikan na sa RPT ang atong Special Education Fund, which is karon natas mga 221 mid-year pa man ta. Ang budget nato this year is 252 Ang Special Education Fund gikuha gikan sa 1% sa real property tax base sa balaod. Ang sagad unta nga pondo sa syudad 300 milyones pesos apan giingong miabot og 700 milyones pesos ang projection miaging tuig. Tungod sa taas nga projection, ang DepEd mipatuman usab og mga gikinahanglang proyekto apan ang ubana pending pa nga bayranan tungod sa limitadong budget. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kampo ni Senador Alan Peter Cayetano mihangyo sa Korte Suprema nga himuon nga null and void ang plenary session niadto nga Hunyo 3.
gihimo ang mao nga panawagan aron magpabilin nga ang kaligdong sa institusyon. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Giawhag ni Senador Alan Peter Cayetano ug sa iyang 8 ka mga kauban ng Korte Suprema nga ideklarar nga null and void ang plenary session sa Senado ni atong Hunyo 3. Subay kini sa nahimong pagkwestiyon sa pagpili kang Senador Sherwin Gatchalian nga Senate President pro tempore. Kauban ni Cayetano silang Senador Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcolita, Amy Marcos, Ruben Padilla ug Camille Villar sa mga niluso og 86 ka pahina nga petisyon for certiorari. Naninguha ang Cayetano Black nga luwatan unta sa maong korte ang status quo ante-order ngadto sa kampo nilang Gatchalian. Samtang giduso sa mga petitioner nga himon usab nga null and void ang quorum nga nakab-ot sa sesyon sa maong panahon. Kahinumduman nga gipabakante sa bag-ong mayoriya ang tanang elective position sa Senado ug gipaubos sa sine die adjournment. Gihangi usab sa Cayetano Black nga ipatuman ang cease and desist ngadto sa habig nilang Gatchalian gumikan lang sa pag-asumer sa ilang posisyon. Pinaagi sa iyang Facebook Live, gihimog ata ni Cayetano nga buot lang nilang ipalabi ang kaligdong sa institusyon ug dili mahitungod lang sa liderato. Wala na nambong ang mga kaubanan ni Cayetano sa plenary session ni atong Hunyo 3 human nila giboycott. And we have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Randy Gurion, CCTN News. Tulo ka mga sunog girespondihan sa Cebu City Fire Office sud lang sa 24 oras. Mibilin kining tanan og kapin 800,000 ka pesos nga danyos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Unang girespondihan sa mga bombero ang sunog ganito mao sa Sitio Upper Karampang, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 4 sa hapon niadtong Lunes. Matod sa Cebu City BFP, nitumaw ang kayo gikan sa Pinoy-anan nilang Jeremil Alarde og nikatag ngadto sa dili mo menos sa unom ka mga panimay. Dali ra hinon kining napaong human sa tunga sa oras nga pagkumbati sa mga bombero ngadto sa dakong kayo. Pasado alas 7 sa gabi, laing sunog usab ang girespondihan sa mga bombero sa Bugnay 2, Barangay Labangon sa susamang syudad. Suma sa pasiyo ng investigasyon sa Cebu City BFP, niulbo ang kayo gikan sa balay nilang Gemma Calago. Gisaka kini sa first alarm tungod sa paspas nga pagkatag sa kayo nga nakaapekto sa dili mo menos sa 18 ka mga panimay. Napaong usab ang maong dakong sunog sa oras nga alas 8:49 sa gabi. Laing sunog usab ang gitubag sa Cebu City BFP sa Sitio Stasyonan sa Barangay Mabolo sa susamang gyapong syudad pasado alas 4 sa kaadlaw ning adlaw nga Martes. Nakaresponde usab ang ubang fire units human gisaka ngadto sa first alarm ang sunog nga unang nitumaw gikan sa Pinoy-anan nilang Rose Doblados. Napaong kini pasado alas 5 na sa buntag diin, tulo ka mga balay ang nangaugdaw. Mibilin tanan-tanan ang tulo ka mga sunog og 810,000 pesos nga kantidad sa danyos. Padayon ng investigasyon sa Cebu City BFP kung unsa man ang hinungdan sa tulo ka mga sunog nga ilang girespondihan. Gipainomduman sa Information Officer nga si Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva ang publiko nga magmatngon gihapon sa paggamit og kuryente. Samtang gipaningkamutan nila nga paigo gihapon ang supply sa tubig ilabi na sa mga fire hydrants. 911 no, tawag yan yung bumbero para mahatagan mo og igong pagtagad kay ang inyong kabumberuhan sa Dakbayan Sugbo kakit na sa ubang parte sa lain-lain dapit no, andam na sila 24/7 nga mo responde sa tanang alarma labi na sa sunog nga inyong itawag. Ian Navarro, CCTN News. Gipanghatagan og prosthetic wheelchair, ingon man crane og crutches ang mga benepisaryo sa person with disabilities gikan sa Dakbayan sa Mandawi o sa Department of Social Welfare and Development. Samtang gipahibaw ni Joseph Humantok, ang pangu sa Persons with Disabilities,
Affairs Office diha sa Mandawi City nga ang syudad magpalit og dugang kapin usa ka gatos ka mga wheelchair o uban pang mga assistive devices nga ipanghatag karong buwan sa Hulyo. Sa pagkakaroon, mas prioridad sa syudad ang pinaagi sa PDAW ang mga estudyante o mga trabahante nga mga PWD nga mo'y unang gipanghatagan sa mga assistive devices kay aron maggamit kini sa inadlaw-adlaw nga panginhanglan ilabi na kay nagsugod na usab ang klase. Gipahibaw usab ni Humantok nga ang PWDs nga nanginhanglan og mga assistive device pwede nga muduol sa mga PWD officers sa 27 ka mga barangay. Mosunod, kapin usa ka toneladang frozen meat products nga way igong dokumento na sakmi. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now!
mismo sa tago ning Dihay Pinay namin yo og hapon nga tigulang og hubakon sugod siya kay iya lang hokhokon og iya lang oto-otoon ay pas Balik sa ato mga balita, nasakmit sa Cebu City Department of Veterinary Medicines and Fisheries ang kapin sa katunilada nga frozen nga mga meat products. Nga way igong dokumento ni adtong Lunes nakuha sa mga sakop sa DBMF ang tuniladang karne gikan sa duha ka mga meat van sa usa ka tagong lugar ni nga dakbayan sa Sugbo. Naabtan sa mga operatiba nga way certificate of meat importation o gibutang lang sa yuta ang maong nga matang sa karne. Ni kantidad ang maong mga karne o tunga sa milyon ka pesos o gilangkuban kini sa mga pork, chicken o mga beef products. Ipaubos sa striktong paghipos ang mga nasakmit nga mga karne, pinasubay sa mga balaod. Driver nga nakabangga patay sa usa ka pedestrian sa Maidan F. Cabahog niadtong Sabado sa kadlawon nagpositibo sa alkohol. Gipasakaan na kini og kaso sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpositibo sa alkohol ang driver sa usa ka motorsiklo nga nakabangga sa usa ka 30 anyos ka pedestrian nga binabang sa karsada sa F. Cabahog ngadto Sabado sa kadlawon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sining ipaubos sa field sobriety test pinagi sa alcohol breath analyzer. Ang driver nga si Mac Bone Morata Pulancos, 24 anyos, nagpositibo ni sa alkohol nga nagpasabot nga hubog kini sa dihagan hitabo ang insidente. Kaso kalapasan sa Republic Act number 10586 kung ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ug laing kasong reckless imprudence resulting in homicide ang ipasaka sa TEU Bato kang Palancos. Ang update niya to sir, napailan to og kaso gyud ang katong driver, aside from the sa homicide, gipailan po og violation sa Republic Act 10586 or known as the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Okay, nasuta dito nga nakainom ang maong driver. So, gina-file na nato kaso, tukmang kaso, pagkaroon na apa sa kusodiya sa itong kapulisan. Karong dumaan nga samtang nagdagan ang motorsiklo nga gigamit ni Pulancos ang kasang usa ka babae nga si Kay Fernandez Estremos, 23 anyos, gikan sa usa ka hotel sa Barangay Lahog. Pag-abot sa mga repit iyang nabanggaan ang minabang nga biktima nga si Jimmy Lumapak Hadukana, 30 anyos. Tungod sa kakusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima ug nahagba kini sa sementado nga karsada nga resulta sa dakong kadaot siyang ulo ug lawas. Daling ang gidala ang biktima sa tambalanan sa mga sakop sa emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center apan gideklara ni nga dead on arrival. Samtang ipahibaw usab ni Oriol nga dili na mopasakag kaso ang kabanay sa driver sa habal-habal ug sa pasahero nini nga babae nga nabanggaan ug nadaro sa usa ka Ford Raptors sa may South Coastal Road sa Southward Property netong Sabado sa hapon. Kini human nga nagkasinabot ang pamilya ug
ang nakabangga nga si Jana Tabacon, 23 anyos nga kinina ang moabaga sa gasto sa pagpanubong sa mga biktima. Gumikan ni release na sa Traffic Enforcement Unit ang driver nga si Tabacon sabay sa maong kalambuan. Awhag ni Oriol sa mga motorista ganing nagsunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga mikutlo sa daghang kinabuhi sa mga riders nga kinahanglan nga mag-amping sa pagmaneho sa ilang mga motorsiklo. Bawal yun nato nga dili mo drive sa bisan unsa ng mga motorsiklo or mga vehicles kung nakainom. Mo gunay labing importante no kay nakita nato na mo na usa sa mga taas nga hinungdan sa mga disgrasya sa atong kadalanan, ilabi na sa mga motorsiklo. Giangkon ni Oriol nga ang road safety dili lang kiniresponsibilidad sa gobyerno, lakin nausab niini ang mga motorista. Sila sa kapulisan hugot nilang ipatuman ang tanang lagda sa trapiko aron nga kadto nga mga madapason nga mahimong hinungdan sa disgrasya ang madakpan ug dili sila makabiktima. Samtang ang papel sa gobyerno labi na sa local government units mao ang pagsiguro nga ang karsada dili maghatag og peligro sa mga mogamit niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang padayong giila sa Tabugon PNP ang suspek sa pagpanglabni sa usa ka lula ni adtong Domingo sa may sitio Lamak, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon. Base sa kuha sa CCTV footage, nakahilmet ang lalaki ug mikanaog gikan sa gisakyang motor dayon og labni sa cellphone sa usa ka 72 anyos nga babae. Matod sa investigasyon nga naaray gipangita ang maong lalaki apan ang cellphone sa tiguwang mo iyang tuyo. Adunay patik sa lawas ang wa pa mailhi nga snatcher ug padayon kining gisubay sa mga otoridad. Giawhag sa Tabugon PNP ang mga nakakita sa maong insidente nga makig-alayon kanila aron ilang madakpan ug mapasakaan kining kaso. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha.